At dahil nga sa epekto ng pagbabawal sa mga bus o yung tinatawag na bus ban sa lungsod ng Manila, meron ng ilang lungsod ngayon, tulad ng Quezon City, na posibleng magtatagda daw ng mga bagong ruta para sa mga bus na off-limits ika nga sa Maynila. At nakatutok live sa EDSA, si Bam Alegre. Bam? Mike, matapos mahirapan ng ilang mga commuter, motorista at maging mga bus operator dahil sa ipinatupad na bus ban sa lungsod ng Maynila. Tinalakay ng MMDA kanina kasama ang mga ahensya, ang mga kinatawan ng mga apektadong lokal na pamahalaan para talakayin nga yung mga solusyon na dinulot daw ng bus ban. Matinding perwisyo sa Makati, Las Piñas, Pasay City at lalong-lalo na sa Quezon City ang idinulot ng solusyon ng Maynila para maibsan ang problema ng traffic sa kanilang lungsod. Kaya kanina, nagpulong ang mga kinatawan ng naturang mga lungsod kasama ang MMDA para masolusyonan ang naging epekto ng bus ban sa Maynila. Sa Quezon City, lumala raw ang congestion sa kanilang nasasakupan, partikular sa Welcome Rotonda kung saan nag-U-turn ang mga bus na bawal pumasok sa Maynila. Dati kasi pumapasok sila sa Quezon Boulevard din eh. Nagkakaroon kami ng vehicular conflict doon sa Rotonda kasi mag-serve sila, tatawid sila rito eh. Naapektuhan naman yung galing ng Maynila. Kaya nagsumite ng kanilang rerouting plan ang Quezon City. Para sa mga bus galing Fairview na papuntang Quezon Avenue, plano ng Quezon City na pakananin sila sa Mayon Avenue. Kakanan muli sa M. Cuenco o Nicanor Rojas Street. Tapos kakanan sa D. Tuason at kaliwa muli sa Quezon Avenue. Nagkakaisa raw lahat sa adjustment na ito. Tutulong naman daw ang MMDA sa pagpapatupad ng bagong ruta. Meron lang kaunting gagawin doon sa may Ditwason, may malambot doon na manhole na ini-strengthen ngayon ng DPWH. Siguro 3 araw pa yon, medyo mabigat-bigat yon. At yung traffic light sa Banawe, sa Mayon. Ang problema, hindi rin kalawakan ng mga nabanggit na kalsada. May mga jeep ding bumibiyahe roon at ginagamit din itong shortcut ng mga pribadong sasakyan para iwas traffic sa Quezon Avenue. Iginiit namang muli ni Manila Vice Mayor Isko Moreno na ang kanilang pakay sa ordinansa, tanggalin ang mga kolorum na sasakyan sa kalsada. Talagang inaasahan namin na magagalit po at magtatampo yung mga mamamayan po ng kapitbayan namin. We just want to make an impression to those violators, to those kolorum na your time is up. Bagaman hindi raw malala ang epekto ng ordinansa ng Maynila sa Makati, tinututukan pa rin ni Mayor Junjun Binay ang posibilidad na maapektuhan din ang daloy ng trapiko sa South Superhighway. Kung ito nga yung naumpisahan na nakapag-usap lahat ng mga LGUs at dahil gagawin ng Maynila ito, mas napaghandaan sana nga. Mike, nakilahok din sa pulong si Las Piñas Mayor Nene Aguilar dahil nagkaroon din daw sa lungsod ng Las Piñas at may panawagan din ng mga lokal na pamahalaan sa LTFRB na suportahan ang kanilang mga hakbang at lalo pang maghigpit sa pagbibigay ng prangkisa. Latest traffic situation naman dito sa EDSA sa ating likuran sa southbound lane, moderate to heavy na yung papunta ng Monumento. Samantalang sa northbound lane, yung papunta ng Taft, kanina magaan pa yung daloy ng trapiko pero nagkakaroon na ng build-up dito lalo na yung papunta ng Buendia. Yan ang latest dito sa EDSA Orense. Balik sa'yo, Mike. Maraming salamat, Bam Alegre.